Kasabay ng usapin ngayong panahon tungkol sa flood control projects, naungkat ang malalaking pondong inilalaan para dito. Pero paano nga ba pinoproseso ng pamahalaan ang pagpupondo bago ito maaprubahan? Alamin sa aking report. Nitong mga nagdaang buwan, ilang bagyo ang tumama at nanalasa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mga tiwali na hanggang ngayon ay patuloy na may presensya at transaksyon sa pamahalaan. Panagutin ang mga kailangang singilin, pagtibayin ng partisipasyon ng civil society, tigilan na ang korupsyon, pagnanakaw, SOP, kolusyon at kickback mula sa barangay hanggang sa nasyonal. Ang perang ginagamit ng gobyerno para sa mga proyekto, gaya na lang ng pagpapagawa ng mga eskwelahan, ospital, infrastruktura o pamamahagi ng ayuda ay hindi lang basta ibinibigay dahil ito ay pinagpaplanuhang maigi. Ito ang nagre-rekomenda ng budget ng bansa kada taon at sila ring nagbabalangkas kung gaano karami ang dapat magastos, saan ito ilalaan at kung gaano karami ang maaaring makuha ng gobyerno. Ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ang DBCC ay binubuo ng 4 na ahensya: ang Department of Budget and Management o DBM, Department of Finance o DOF, Department of Economy, Planning and Development, at ang Office of the President. Kasama rin dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas na titiyak kung tugma ba ang monetary policies nila sa ginawang pondo. Gayon din ang pagsusuri kung ano ang magiging epekto nito sa inflation rate ng bansa. Fast forward, mababatid na gumawa ng isang makasaysayang hakbang ang Kamara dahil isinapubliko na nila ang budget deliberations. At higit isang buwan na ang nakalipas noong itinurn over ng DBM ang 2026 National Expenditure Program sa Kamara. At isang buwan na ring halos nagpapatuloy ang pagdinig para sa deliberasyon ng budget ng mga kagawaran at ahensya ng gobyerno. Ang pagbabudget ay hindi lang ipinoproseso sa loob ng isang araw. Minsan, hinggit isang linggo o isang buwan. Hindi naman isang iglap ay alam mo na kung ano at magkano ang gagastusin sa mga proyekto. Ito'y masusing pinag-aaralan at inaalam kung paano makikinabang ang mamamayan. Kaya naman, samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng If You Know, You Know, dito lang sa Alauna sa Balita. Dahil sa panahon ngayon na nauungkat ang kaliwat ka ng issue hinggil sa mga proyekto ng pamahalaan, mas mainam na may alam. Kasi, the more you know, the better.